Ngayong araw ay meron nga pala akong kapitbahay na maraming beta. Kaya naman sinilip ko, ang dami kong nakitang magaganda. After that ay nasiraan ako ng gulong. Ayun, dinasalan ko na lang. Isang umaga nga, meron ako natuklasan, meron nga pala akong kapitbahay na maraming beta. Kaya naman, pinuntahan ko para makakuha ko ng mga idea. Siya nga pala, pinapakilala ko nga pala sa inyo si Slick Beta. Pakipalo na lang sa kanyang TikTok. Unang bungad ko nga dito, ang dami kong nakikitang magagandang mga beta. Kaya naman, naunlag talaga ako ng sobra. Hindi lang pang pet ang meron dito, meron din dito mga pang show. Balang araw, mga katampi, makakaroon din ako ng setup na katulad nito. Marami nga pala siya dito na ginugroom, tapos pinakita niya nga pala sa akin yung mga ibang beta niya nasa itaas. Diyaring nga pala ang tawag niyan yung mga maliliit na mga beta na pinapalaki na. Dito nga pala tinitingnan kung meron potential yung isda. Kapag meron siya nakitang potential, pwede na nga ito isali sa mga show. Tapos pinakita din sa akin yung mga grow out tank niya. Dito nga ako naman ha, mga katampi, grabe, kulay pink talaga oh. Tapos meron pa nga ditong giant at sinukat ko sa akin daliri. Ang laki talaga, isang daliri ng akin daliri. Speaking daliri ay wala lang mga katampi at pinakita niya din sa akin yung kanyang mga maliliit na mga beta. Syempre sa sobrang liit ay wala na akong makita. Hanggang nakita ko nga itong pang show niya mga katampi. Grabe, ang angas talaga. Sa sobrang angas mga katampi, pinauwi na ako. Hindi, charot lang. Umuwi na nga ako ng aming bahay. Umalis ka agad ako sa kadahilan ng merong umorder sa akin mga katampi. Sobrang saya nga ni Tampi dahil dumadami na yung tumatangkilik sa kanyang formula. Baka Tampi formula yan. Shoutout nga pala sa kanila mga katampi. Galing pa sila sa Nyugan. Salamat po sa pagtangkilik. Nandito nga pala si Don David. Meron tinuturo sa akin. Kaya naman ito ay sinundan ko. Napakabilis talaga ni Don David na magpatakbo ng kanyang bike. Hanggang sa nakita namin tong resort sa kalagitnaan ng bukid. Kaya naman sa sobrang saya ko ay bigla naman ako lumungkot. Paano pa naman yung gulong ko biglang sumabog. Kaya naman sa sobrang lungkot ko, dinasalan ko na lang ito. Paano pa naman sa daming pwedeng tumusok, ito pa ang tumusok sa akin. Ayun mga katampi, bigla ko nga tinawanan yung e-bike ko. Ewan ko kung bakit, parang nababalo na nga ako dito. Buti na lamang ay meron akong extra gulong dito. Napaka boy scout ko talaga. Siyempre, nagpapasalamat nga pala ako sa may-ari ng hardware dahil pinahiram tayo ng mga tools. Siyempre, mga katampi, umuwi muna ako para mabilis ako makarating sa vulcanizing shop. Buti na lang mga katampi, may shortcutan nga pala ako sa likod. Dito nga pala ako dumaan kanina. Kinuha ko na nga ang gulong dito mga katampi para dalhin sa junk shop. Hindi pala, para dalhin doon sa ating vulcanizing shop. After that mga katampi, nandito na nga pala ako sa vulcanizing shop. Grabe, sobrang init ngayon mga katampi. Kaya naman nauuwaw ako. Bumili nga pala ako ng buko. Sobrang uwaw ko nga dito mga katampi. Ito na nga pala yung bill ko. Buti na lamang may bumili sa akin dahil kung wala akong ipapagawa. Marami talagang mababait na tao sa paligid. Biruin mo, tinulungan ako magbuhat ni kuya. Maraming salamat din kay ate at pinahiram ako ng mga gamit niya. Buti na lamang meron ako anak na magaling mag-e-bike. Ang bilis nga ng panahon, big boy na talaga siya. Buti na lamang tinuruan ko siya mag-e-bike nung nakaraan. Kaya naman, kayang-kaya niya na. Hanggang dito na lang mga katampi. Paalam sa inyo.